Kaya napakahalaga na bawat isa sa atin ay laging nagpupuno o nagme-meditate pagdating sa salita ng Diyos dahil ito ay napakahalaga upang ang bawat isa sa atin ay patuloy na matuto o magkaroon ng kaalaman, kaunawaan pagdating sa salita ng Diyos dahil ayaw ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay maging ignorante pagdating sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ng bawat isa sa atin ay lagi nakikipag-ugnayan pagdating sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang ating pag-aaralan, ang ating pagkasalusaluhan, tulad ng susi, may bahagi ang susi sa ating pagkasalusaluhan, it's about concerning spiritual gifts. Tayo ay papasok sa kung saan itong mga espiritong ito na dapat maranasan ng bawat isa sa atin. Ito ay napakahalaga na maranasan lalo-lalo na ng mga kasama natin na hindi pa nakakaranas ng mga espiritong ito na ibigay o ibinagkaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na ito ay napakahalaga na ang bawat isa ay makaranas. Kaya nga, ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin na mga mananampalataya na ang bawat isa sa atin ay makapasok na tayo ay makapasok sa kapahinahan ng pananampalataya. Inanais ng puso ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kumpiyansa. Magkaroon tayo ng kumpiyansa o confidence sa Diyos na ating pinaglilingkuran na siyang ating nakilala sa ating puso at buhay na siya lang ang makapagliligtas, siya lang ang makagagawa ng lahat sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang plano o ang kanyang pinilano sa buhay ng pinilano ng Diyos sa kanyang salita na ito ay matatag or maitatag sa ating mga buhay at puso upang kung ito ay maitatag sa ating mga puso, ang sabi niya sa banal na kasulatan, ang sabi niya sa kanyang salita sa Mateo 19:26, at pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, dadakwa sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Sa tao ay walang mabuti. Sa tao ay lahat ng bagay ay walang pangyayari. Subalit, sa Diyos na ito na ating nakilala, sa Diyos na ito na ating pinaglilingkuran, lahat ng bagay ay may pangyayari. Kaya nga, all things are possible to those who believe in Christ. Sa lahat ng mga naniniwala o lahat ng mga tumanggap. Kasi iba yung basta naniniwala ka lang eh. Iba rin yung tinanggap mo ng buong buo sa iyong puso ang tagapagligtas. Doon kikilos ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. All things are possible sa lahat ng naniniwala at sa lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Kung ikaw ay sumusunod at naglilingkod sa Panginoon, ayaw niya na ikaw at ako ay maging ignorante. Yun ang isa na naisin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayaw niya na ang kanyang mga anak ay maging ignorante pagdating sa salita ng Diyos at pagdating sa mga bagay na spiritual. Kaya nga, dito tayo ay hinuhubog. Dito tayo ay tinuturuan. Ito ang napakahalaga na kung paano ito ang talagang plano at layunin ng Diyos na ang bawat isa ay matuto at maging malalim pagdating sa spiritual dahil ito ang kailangan ng bawat isa sa atin na kung paano pag dumating ang pagsubok, pag dumating ang atake ng away at ikaw ay puno at ikaw ay lumalakad sa spiritual na pamumuhay, ito magtatagumpay ka. Hindi ka magiging ignorante.
Hindi pag dumating yung atake ng kaaway ay hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. Kaya marami, lalo-lalo sa mga kabataan, kapag ka dumating ang gawa ng kaaway, ang atake ng kaaway, doon bagsak na kaagad. Kaya nga, ito ang aking ninais at ito ang ninanais higit ng Diyos na ang kanyang mga anak, higit ang mga kabataan ay matuto pagdating sa spiritual muna. Kasi yung pangangaral ay napakadali. Sa totoo lang, napakadali pong mangaral. At subalit, ang salita ng Diyos, huwag lahat ay maging mangangaral. Salita yun ng Diyos. Huwag kayong maging mga mangangaral lahat dahil hindi po basta ang mangaral. Dahil pagka nangangaral, ang kailangan, naroon ang bahid, naroon ang anointing, naroon ang presensya ng Diyos. Dahil kailangan sa isang mangangaral, sa isang nagtuturo, ito ay nakikipag-ugnayan. Naroon yung meditation, naroon yung saliksikan pagdating sa salita ng Diyos, naroon yung personal encounter with the Holy Spirit. Dahil yung iba hindi alam na kailangan ay makausap mo, kailangan makaharap mo, kailangan makadago pampalad mo mismo ang banal na Espiritu. Yun ang napakahalaga. Pagka yun ang nangyayari at ginagawa na ng mga kabataan, doon nagiging matatag sila. At pagka umatake ang kalaban, alam nila ang gagawin. Tatawanan lang nila, ngingitian lang nila. At doon, ang kaaway ay umiiwas. Dahil alam ng kaaway na ikaw ay puno ng salita ng Diyos. At yun ang napakahalaga. Kaya nga, kung ikaw ay susunod at paglilingkod sa Panginoon, ayaw niya nang ikaw ay isang ignorante. Ignorante. Yun ang ayaw niya. Kaya nga, ang mga kaloob na ibigay ng Diyos ay napakahalaga. At maraming mga kaloob sa pamamagitan ng Espiritu ay dapat maranasan ng marami. Ang itong mga kaloob nito, meron siyang nakaloob pagdating sa spiritual o sa Espiritu na dapat maranasan ng nakararami, lalo-lalo higit ang mga Kristiyano. Maraming mga Espiritu na dapat na sila ay maranasan upang ang Diyos, upang ang banal na Espiritu ay makakilo sa kanilang mga buhay. Kaya nga, mamaya ay malalaman natin kung ano itong mga Espiritu nito. Kaya nga, yun ang ayaw ng Diyos, ayaw ng Panginoon, ayaw ng banal na Espiritu sa atin, tayo maging ignorante. I do not want you to be ignorant about spiritual gifts. Ito ang sabi ng Panginoon pagdating sa mga kaloob ng Espiritu. Ang sabi sa unang Korinto 12, verse 1, buksan ninyo yung mga banal na kasulatan sa unang Korinto 12, 12, verse 1. Ang sabi, ngayon, tungkol sa mga kaloob, ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Malinaw ang salita ng Diyos na ayaw ng Panginoon na hindi nyo malaman ang mga Espiritu na pag pinagkakaloob niya o mga Espiritu kaloob para sa atin na hindi nyo malaman. Kaya nga ang nais ng Diyos ay malaman ng bawat isa sa atin na ang lahat ng mga Espiritu ito ay inyong maranasan. Ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, tayo ay makaalam ng mga kaloob ukol sa Espiritu. Ito ang nais niya. Malaman ng bawat isa sa atin yung mga kaloob ukol sa Espiritu. Nais ng Panginoon na maranasan mo ang kapangyarihan ng Espiritu upang ikaw ay mauhaw. Ito mismo ay mauuhaw. Pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa ipag-ugnayan, mauuhaw ka. Ito ay isang uri ng Espiritu na papasok sa iyo at mananal sa iyo na ikaw ay mauuhaw pagdating sa salita ng Diyos. Upang ikaw mismo ay mauuhaw na patuloy na makaranas ng maraming mga karanasan. Naisip mo na makaranas ng maraming karanasan na ukol sa Espiritu. Brother, marami bang mga Espiritu na ipararanas ng Diyos? Yes, marami. At mamaya ay inyong malalaman kung ano itong mga Espiritu ito. The importance of being filled. Ano yung kahalagahan ng tayo ay mapuno ng salita ng Diyos? Ang kahalagahan ng pagiging puno sa Espiritu. Napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay puno. At
puspos ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Bakit daw mahalaga na ang bawat isa sa atin ay mapuspos ng Espiritu ito ng Diyos? Dahil hindi tayo makalalakad nakasabay ng Panginoon kung ang bawat isa sa atin ay puspos ng gawa ng sanlibutan. Hindi ka makasasabay. Hindi ka makasasabay ng paglakad sa Panginoon kung ikaw ay puspos ng gawa ng sanlibutan. Kaya nga, katulad ng ating Brother Willie, ano ang sabi ng Brother Willie? Bago siya talagang nakabalik sa Panginoon, ano ang kanyang mga hilig? Manood ng TV, manood ng basketball. Pagka yun ang iyong hilig, pagka yun ang iyong ginagawa, ay hindi ka makasasabay. Pagdating sa paglakad sa Panginoon, maiiwan ka. Dahil ang Panginoon ay hindi sumasabay at hindi siya nakikipag-isa sa mga taong karnal. Yun ang ayaw ng Panginoon, maging karnal ka pagdating sa salita ng Diyos. Kaya nga, ano pa? Yung mga gawain, lalo-lalo yung mga gawain na ginagawa natin bago tayo maging Kristiyano. Yung sugal, lahat yan, pagsasabong, lahat, pambababae, lahat ng yan. Pagka yan ang iyong ginagawa, ay hindi ka kalulugan ng Panginoon. Hindi sasabay sa iyo. Hindi ka sasabayan ng Diyos pagdating sa paglakad. Maiiwan ka, iiwanan ka. Kaya nga, napakahalaga na pagka iyong tinanggap ang Panginoon sa iyong puso at buhay, 100% ang gawin mo ang pagsunod at pakikipag-ugnayan. Ibigay mo ang iyong buhay. Dahil pagka tinanggap mo totoo, ang Diyos sa buhay mo, ano ang mangyayari? Mababago. May mababago. Kasi nga, yung repentance ay hindi basta tulad lamang ng pagsisisi sa mga magulang kung ay nakagawa ng kasalanan. Yung repentance is, ang ibig sabihin ng repentance, change your mind, change your will, change your emotion. Lahat ay babaguhin sa iyo once na ikaw ay nagsisi at tinanggap mo ng buong buo ang Diyos sa iyong puso. Kaya nga, yun na napakahalaga. Dapat tayo ay lumakad sa liwanag. Iyon ang sagot. Dapat tayo ay lumakad sa liwanag kung paano ang Panginoon ay lumalakad sa liwanag. Amen? Yun ang mahalaga. Kaya nga, dito ay sino yung mga lalaki ng Diyos na lumakad sa liwanag? May mga lalaki ang Diyos na lumakad sa liwanag at lahat ng mga lalaki ito ay sinabayan ng ating Diyos. Kaya sila ay nagtagumpay. Bagamat sila ay nakaranas, ang iba rin ay nakaranas ng pagbagsak, subalit naroon, madali sila nakabalik. Why? Dahil ang kanilang ginawa na pagsunod sa Diyos ay 100%. Naroon, lalo-lalo na pagdating sa pagsisisi. Kaya nga, sino yung mga unang lalaki? Sino yung mga lalaki na lumakad sa Espiritu? Number 1, si Enoch. Siya yung isa na kasama ng Diyos na lumakad. Si Enoch ay lumakad na napakalalim sa Espiritu. At siya ay kasama ng Diyos na lumalakad. Kaya nga, sa sobrang kaluguran ng Diyos, si Enoch ay kinuha na at hindi siya nakaranas ng kamatayan. Sino sa inyong nagnanais na kunin ng Diyos? Taas ang kamay. Sino sa inyo nagnanais na kunin ng Diyos? Aba, hindi ka makakaranas ng kamatayan. Yun ang ginawa ng Diyos ang naranasan na lalaki si Enoch. Yun, kung ikaw ay 100% lalakad sa Espiritu na ninanais ng Diyos sa ating buhay. Palakpakan mo muna natin ang Panginoon. Pangalawa, si Moises. Si Moises ay isa sa mga lalaki ng Diyos na lumakad sa Espiritu. Bilang pinuno ng Israel, siya ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos at gumawa ng mga kababalaghan. Doon, kitang-kita natin at mababasa natin sa Banal na Kasulatan kung paano ang lalaking si Moises ay lumakad pagdating sa Espiritu. At
sa kanyang pananampalataya sa Diyos na ito. At ang pangatlo ay si Haring David. Si Haring David, ang pangatlong lalaki na lumakad sa Espiritu. Siya ay isang lalaki na kung saan, ayon sa puso ng Diyos, na inihayag ng Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan niya. At ito ay makikita natin sa 2 Samuel 23 verse 2. Ang kasaysayan ng lalaki si David. Doon makikita natin kung paano David, na kung paano si David ay malapit sa puso ng Diyos. At ang sumunod ay ang propetang si Elias at si Eliseo. Silang dalawa, sila ay ginamit ng makapangyarihan sa mga gawa sa pamamagitan ng Espiritu ng kapangyarihan ng Diyos. At ito ay makikita natin sa 2 King 2 verse 9 hanggang 15. At sino ba ang mga lalaki? Si Juan Bautista. Si Juan Bautista ay ginamit at kapuspos ng banal na Espiritu mula sa iyan pa ng kanyang ina. Sa iyan pa lang ng ina na lalaki si Juan Bautista, siya ay pinuspos na ng banal na Espiritu. At ito ay makikita natin sa Luke 1 verse 15. Aulio yan si Apostol Pablo. Siya yung isa sa mga lalaki na ginamit sa pamamagitan ng Espiritu na una sa pagtuturo na kung paano mamuhay at lumakad ayon sa Espiritu. Romans 8 verse 4. Kaya nga ito yung mga lalaki na kung saan sila ay lumakad sa Espiritu. At buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa unang Juan 1 verse 7. Kaya nga, ito ang napakahalaga ng bawat isa sa atin ay lumakad sa Espiritu. Dahil ito ang ninanais ng Diyos. Hindi tayo basta pwede tayo tatayo rito, mangangaral. Madali yun eh. Madali lang mangaral. Subalit kailangan na nasa sa iyo. Ang kapuspusan ng banal na Espiritu pagdating sa pagbibigay ng salita ng Diyos dahil kailangan, ang sabi nga ng ating Sister Karen, naroon kailangan natin yung meditation. Kailangan naroon yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos upang tayo ay hindi malihis. Upang ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay sumaating. Kaya ang sabi sa verse 7, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At malilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kaya nga dito napakahalaga na tayo ay lumakad sa banal na Espiritu o sa kilos ng Espiritu Santo dahil tayo daw ay lalakad sa liwanag. At kung tayo ay lalakad sa liwanag, naroon tayo ay malilinis ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Ito ang ibig sabihin ng verse 7, at kung ang bawat isa sa atin ay puspos ng Espiritu ng Panginoong Diyos, ay duroon ang kapangyarihan na kung saan lahat ng gawa ng dyablo ay matatalian. Matatalian ng bawat isa sa atin kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng gawa ng dyablo sa buhay mo, maging sa buhay ng iyong mga anak, maging sa buhay ng iyong sambahayan, ito ay napakadali mo matatalian. Why? Dahil nasa iyo ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen? Madali mo itong magagawa dahil ikaw ay puno ng salita ng Diyos. Kaya nga, dito nakikita natin, ano sabi ng ating Sister Karen, na ang ating Panginoong Jesus ay nasa ilang, nasa Garden of Gethsemane, na kung saan siya ay nakipag-ugnayan sa Diyos. At doon, siya ay napuspos ng Espiritu ng Diyos, na kung saan ang dyablo, siya ay tutoksuhin. Na kung saan siya ay dadayain. Dilin namin ng dyablo, subalit anong sabi ng Diyos? Nasusulat. Yun lagi ang sinasabi ng Panginoong Jesus, ang kanyang salita. Dahil ang kanyang salita, ito ang ating sandata. Amen? Siya ang ating alasag at baluti. Na siyang magtatanggol, na siyang
aalis sa atin sa gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Kaya nga napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay laging puno ng salita ng Diyos. Ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ay ating malalim, ang ating malalim na maunawaan. Ito ang ninanais ng Diyos na tayo ay maging malalim. Pagdating sa kaunawaan, pagdating sa salita ng Diyos, ang spiritual gifts na ito na ninanais ng Diyos na ating maranasan, tayo ay maging mas malalim pagdating sa mga gawa ng Espiritu. Hindi lang basta maunawaan, kundi maningas. Kailangan daw maging maningas na ating hangarin. Ano yung hangarin? Naisin. Kaya nga, ito ang nais na maunawaan ng ating Panginoon o ng Banal na Espiritu o ng Diyos na inyong hangarin, inyong naisin, lalong-lalo na sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakaranas na siya ay magamit ng kapuspusan ng Banal na Espiritu. Yung mga kaloob ng Espiritu na ipinagkaloob ng Panginoon, ito ang isa sa mga nais na maranasan ng bawat isa sa inyo. He wants us to enter into the more excellent way. Yun sabi na tayo ay makapasok ng mas higit sa kanyang mga plano at layunin sa ating buhay. Nasabi nga sa unang Korinto 12 verse 31, buksan ninyo yung mga banal na kasulatan sa unang Korinto 12:31. Ano ang sabi sa verse 31? Dadapwat, maningas ninyong naisin ang lalong dakilang mga kaloob at itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang explanation dito sa verse 31 ito? Kaya nga dito, kung tayo ay may mga krusada, kung tayo ay may mga pagtitipon, kung tayo ay may mga gathering na ginagawa at gagawin, naisin ng bawat isa sa atin na tayo ay magamit, na tayo ay makaranas ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa anumang uri ito. Ano ang uri itong Espiritu ito? Naisin daw natin na tayo ay magamit. Sino sa inyo, sa mga kabataan, o kahit sino sa inyo, ang nakaranas na dumalangin sa may sakit, sino taas ang kamay? Taas ang kamay na nakaranas na dumalangin sa may sakit, taas ang kamay. Brother Willie, nakaranas ka ba dumalangin sa may sakit? Hindi ba? Hindi pa. Yun nga ang nilalais ng Diyos, na ang bawat isa sa atin ay makaranas ng mga bagay na ito, na mga kaloob, bukol sa Espiritu, upang ang bawat isa sa atin ay magtagumpay, upang ang bawat isa sa atin ay hindi na magawan ang anumang gawa ng Diablo sa kanyang mga buhay dahil magkakaroon ka ng kaalaman pagdating sa Espiritu. Na kung paano ang Diablo ay tatarget sa iyo o aatakihin ka, alam mo na kung ano ang gagawin pagdating sa Espiritu. Kung paano mo sasansalain ang gawa ng Diablo sa iyong buhay. Ganoon ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Use the gifts properly. Gamitin daw natin ng ayos ang mga kaloob ng Espiritu. There are diversities of gifts, but the same Spirit. Ang mga kaloob daw na ito ay may pagkakaiba, but the same Spirit. Ang mga kaloob daw ng Espiritu ito ay magkakaiba. Magkakaiba raw ito. Subalit, isang Espiritu ito na kumikilos. Kaya nga, kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon sa pagpapagaling, kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon sa pagpapatanggap, kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon sa pangaral, kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon sa pagpapalaya ng mga demonyo na inaalihan, iisang Espiritu daw ito na gumagamit sa iyo. Iba't ibang uri ng Espiritu. At mamaya,
makikita at malalaman nyo kung ano itong mga espiritu ito na dapat maranasan ng bawat isa sa atin. Kaya nga, malinaw ang salita. Buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa 1 Korinto 12:4. 1 Corinthians, 1 Korinto 12, verse 4. Ang sabi sa verse 4, ngayon, may iba't ibang mga kaloob, dadapwat, iisang espiritu. Kaya nga, malinaw ang salita ng Diyos, iisang espiritu. Every manifestation of the Spirit is given for the profit of all. Ano yung profit of all? Pakikinabangan, mararanasan, o tatanggapin ng bawat isa sa atin. When the Holy Spirit is moving in an assembly of believers, pagkaroon ba ng Espiritu ay kumikilos sa isang pagpupuno o sa isang pagtitipon ng mga mananampalataya, and His gifts are in operation, everyone will profit. Kaya nga, kung tayo ay may mga crusade, kung tayo ay may mga pagsamba, at tayo ay sumasamba, lahat ay makakaranas. Kung tayo ay may crusade, at naroon dumarating na ang oras ng pagpapagaling, dumarating na ang oras ng pagtanggap, lahat daw ay makakaranas ng kapangyarihan ng Espiritu ito. Kaya nga, napakahalaga na ito ay maranasan ng bawat isa sa atin. Everyone will profit. Lahat ay tatanggap o makakaranas ng kapangyarihan ito na kaloob mula sa Diyos. We must look to the Holy Spirit to show us how to use the gifts. Kaya nga, yun ang mahalaga. Magkaroon tayo ng personal encounter with the Holy Spirit. Hindi basta tayo magbabasa, hindi tayo basta mag-meditate pagdating sa salita ng Diyos. Kaya nga, minsan, yung iba, puro titik ang nauunawaan. Wala ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya nga, napakahalaga na magkaroon ka ng personal encounter with the Holy Spirit habang ikaw ay nagbabasa. At dito nauunawaan mo kung anong mga Espiritu dahil siya mismo ang magpapaliwanag. Kaya nga, we must look to the Holy Spirit to show us how to use the gifts. Siya ang magtuturo. Kaya nga, malinaw ang salita ng Panginoon Jesus bago siya umakyat sa kanan ng lupa ng Ama. Ano sabi ng Panginoon Jesus bago siya umakyat sa kanan ng lupa? Ako ay aalis, subalit hindi ko kayo iiwan nag-iisa. Susuguin sa inyo ang banal na Espiritu na siyang, magtuturo ng lahat ng mga bagay na malalalim na hindi ninyo nauunawaan. Kaya nga, dito napakahalaga na tayo ay sumangguni sa banal na Espiritu kung tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. What they are for and when they use them. Kung para daw saan ang mga Espiritu kaloob na ito at kung kailan mo ito gagamitin. Ang banal na Espiritu ang magtuturo. Kaya kung tayo ay nasa gawain tulad ng mga krusada, any man who is filled with God and filled with the Holy Spirit might at any moment have any of the 9 gifts. Naunawa ba natin? Lahat daw ng siyam na gifts na ito ay mararanasan ng bawat isa sa atin kung tayo ay nakapaloob sa mga pagtitipon tulad ng mga gathering na ganito, mga krusada. Mararanasan ng bawat isa sa inyo ang siyam na uri ng kaloob na nauukol sa Espiritu. Kung sino daw ang mapuspos ng Panginoon at ang banal na Espiritu ay naroon, magagamit niya ang siyam na kaloob na ukol sa Espiritu. What are these 9 gifts of the Spirit? At ito, ang siyam na kaloob na ito ay makikita nyo sa 1 Korinto 12, 8 hanggang 10. Dito nakikita nyo sa verse 8 hanggang verse 10. Doon nyo makikita yung siyam na uri ng kaloob ng Espiritu. Kaya buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa 1 Korinto. Maaaring ito ay nababasa ng bawat isa sa atin, subalit hindi natin nahihimay.
ito ay hindi na ituro ng ating Pastor Boy na ito ay kunin po ng kabalo pa sa plastic. Subalit, nang basahin ko ang banal na kasulatan, alam niyo ba, nakasulat na rito. Nakasulat na rito yung mga itinuro dito. Isinulat dito ni Pastor Boy. Ito kasi Bible ni Pastor Boy yung ginagamit ko. Isinulat na niya yung 9 gifts, kaya nga ako ay kaya nga dito ko naunawaan ng higit ng aking ama ay talagang puspos ng kapuspusan ng banal na Espiritu ng aking Diyos. Dito kitang-kita ko na talagang nasa Kanya yung kaloob, nasa Kanya yung tawag na pagkapili ng Diyos sa lalaki ito. Kaya nga, dito, ang unang gifts, basahin mo Marian, si Marian. Marian, basahin mo yung unang Korinto 12, 8 hanggang 10. Sapagkat sa isa sa pamamagitan ng Espiritu ay binibigay ang salita ng karunungan, at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Sa iba'y ang pananampalataya sa gayon din Espiritu, at sa ibang ang loob ng pagpapagaling sa isang Espiritu, at sa iba'y ang magawa ng himala, at sa iba'y at sa iba'y ang pagkilala sa mga Espiritu, at sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Datapwat ang lahat na ito ay ginagawa ng isa ng gayon din Espiritu, na ibinabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Yung naroon sa verse 8 hanggang 10, nakakaloob na ron, yung siyang na uri ng kaloob ng Espiritu. Unang Spirit, Spirit of Wisdom, karunungan. Ano yung karunungan? Ano yung gifts of the Spirit of Wisdom? Wisdom. Ano yung Spirit of Wisdom? Na ito na sinasabi. It is the ability to see life from its perspective and apply truth to make choices that honor Him. Yun ang kahulugan ng wisdom, ng Spirit of Wisdom. It is the ability to see life from His perspective and apply truth. Apply truth. Ito ang kakayahang makita ang buhay mula sa plano at layunin niya at ipamuhay ang katotohanan upang siya ay purihin. Yun ang ibig sabihin ng wisdom na ibinibigay at nais ng Diyos na inyong maranasan. Spirit of Wisdom. Kaya nga, malinaw ang salita ng Diyos sa Kawikaan 3, 5 and 6. Yung Proverbs 3, 5 and 6 ay nakapaloob doon yung wisdom or karunungan na nagbubuhat sa Diyos. Anong sabi? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Kaya nga, dito napakalinaw na ang iyong karunungan ay hindi mo ilalagay sa iyong pananampalataya. Sabihin, yung pananampalataya mo, huwag mong ilagay doon sa iyong karunungan. Ang kailangan, yung karunungan ng Diyos, doon mo ilagay yung iyong pananampalataya upang makita at maunawaan mo kung ano ang mga kaloob na ito na nais maranasan ng Diyos. Kaya nga yung wisdom na yun ay hindi pwedeng umalo sa wisdom mo. Yun yung sinasabi ko nung nakaraan na aking mensahe na yung wisdom ng tao ay hindi pwedeng humalo sa wisdom ng Diyos. Mixture ang mangyayari. Half-truth ang mangyayari. Kailangan zero ka. Kailangan empty vessel ka upang makapasok sa iyo yung wisdom na yun na naisibigay ng Diyos sa buhay mo. Amen? Yun ang kailangan. Number 2, knowledge, kaalaman. Ito yung spirit of knowledge o kaalaman na espiritu na nais ng Diyos na iyong maranasan. Ano ibig sabihin ng kaalaman or knowledge? It is a personal understanding
His character, love and will, rather than just intellectual act. Ang kailangan daw ay yung character ng Diyos, hindi yung character mo. Kaya nga sabi ko, yung character, yung pagiging mabait, iyon ay pangkaraniwan lang yun. Yun ipalabas lang ng tao na parang laging napakabait, laging kala mo tahimik. Hindi yun yung karakter ng Diyos. Ang karakter ng Diyos ay nagbubuhat talaga sa Kanya. Yun ang mismo na karakter or knowledge na nagbubuhat sa Diyos. Hindi yung pang sarili mo or yung kakayahan mong katahimikan or kakayahan mong kabaitan. Subalit, deep inside, meron kang kakaibang naisip o pinaplano. Kaya nga dito, naunawaan ko lahat na kung paano, bakit tayo ay inilabas ng Diyos. Dito sa koalisyon na ito, kung bakit tayo inilabas. Dahil hindi natin kailangan yung ganong klase ng mga katahimikan lang. Ang kailangan natin mismong nagbubuhat sa Diyos. Nagbubuhat sa Kanya. Yung karakter na iyon, yun ang kailangan. Hindi yung simula ng pagkabata tahimik ka, hindi sa Diyos galing yun. Gawa-gawa lang nila yun, yung katahimik lang yun. Subalit, deep inside, meron silang plano at layunin na naisin upang sila ay lumaki, upang sila ay lumaganak. Yun lang pala ang naisin nila. Mula pa sa lugar ng Batangas na kung saan tayo ay nakabahagit na kasama, kitang-kita ko na kung saan doon naunawa at pinaunawa sa akin ng Holy Spirit na gusto talaga nila na sambutin ang mga membro doon sa ibang lugar doon ng mga nakabahagi natin. Sa iba't ibang ministry doon na nakisa sa atin at biglang umalis dahil naging matalas sila na mauubos ang membro nila dahil yung pala ang plano at layunin, sambutin. Noon pa, yung pala ang plano talaga. Dahil unang-una pa lang, may nasambut na sila sa lugar ng liyan. Ang lugar ng liyan ay nasambut na nila. Ito ay hindi inuutos sa kanila. Ang utos na ito ay nagmula sa lalaki ng Diyos. At iyon ay pinakatawan nila na sila na ang tumayo. Kaya nga doon, yung knowledge, kaalaman, yung Christ-like character na iyon, na sinasabi dito, iyon ay dapat nagbubuhat sa Diyos, hindi sa sarili mo. Kaya nga, deepening the connection requires an active relationship built through prayer, meditation, and reading Scripture. Tama yung sinabi ng ating Sister Karen. Dito natin nakukuha yung karunungan, kaalaman, pagdating sa pakikipag-ugnayan sa salita ng Diyos. Subalit, hingin ninyo ang kapuspusan ng banal na Espiritu dahil marami ang nasisira ang ulo pagdating sa salita ng Diyos. At ngayon, marami akong naririnig na mga pastor na sari-sari ang kanilang mga sinasabi. Kesyo kukunin daw ang kanyang asawa at bibigyan siya ng bagong asawa. Aba, ano ba naman bagong pastor ito? Ang sabi daw ng Diyos sa kanya, nagsalita daw ang Diyos sa kanya, kukunin ko ang iyong asawa at bibigyan ka ng bagong asawa. Bata, mas sexy, ako diablo yun. Hindi Diyos yun. Kaya nga, ako'y tawa ng marinig ko ito. Nakakahiya. Kaya nga, malinaw ang salita ng aking Ama. Hindi ka pa nakalalaya sa Espiritu niyan sa iyong buhay. Kaya nga, dito kitang-kita natin na ito ay gawa ng diablo. Kumikilos. Why? Ang tipan ng Diyos ay wala. Nakalino ang tipan ng Diyos. Nasa kanyang sambayan, hindi yun aalis. Hindi yun mapuputol hanggang ikaw ay naglilingkod ng 100% sa Kanya. Amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Iyon ang napakahalaga. Tayo ay huwag lalayo doon sa tipan na ipinakipagtipan ng Diyos sa Kanyang lalaking lingkod. At ito ay dadaloy hanggang sa ang Panginoong Sus ay magbalik. Dadaloy ito. Bagamat tayo na kaunti, hindi yun mahalaga. Ang mahalaga, yung quality. Yung quality ng pangangaral. Iyon ang napakahalaga. Hindi mahalaga yung dami. Kaya nga, narinig
wala na itong mga ito. Kitang-kita ko na yung quality ay wala. At dito makikita natin na ang kapuspusan, ang tipan ay patuloy na dumadaloy sa sambahayan ng aking ina. Sa sambahayan ito. Dito sa tawag na ito, dahil ang ministeryo ito na pinagkatiwala ng Diyos sa akin, ito ay ipinanganak mismo sa sinapupunan ng ating Panginoon. Ito ay ipinanganak. Kaya napakahalaga na tayo ay maging matalas pagdating sa pagsunod. Hindi basta-basta ang ginagawa natin pagsunod. Kaya nga, deep in the connection requires an active relationship built through prayer, meditation, and reading Scripture. Yun ang kailangan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Faith, ito ang pangatlong Espiritu, pananampalataya. Faith, Spirit of faith, it is a supernatural attitude and active presence of the Holy Spirit mingled in a human spirit. Meaning, magkakaisa o magkakahalo yung Espiritu ng Diyos sa Espiritu ng tao, ito daw ay humahalo. O paano tayo ay nilikha na may tatlong parte, Spirit, Soul, and Body. At ang Diyos, yung kanyang Espiritu, pagka siya ay iyong tinanggap sa iyong puso at buhay, hahalo ito sa Espiritu mo. At ang Espiritu mo ay tuturuan kung ikaw ay handang mapaturo. Yun ang mahalaga. Kaya handa ka na paturo pagdating sa Espiritu. At doon, ikilos ang Diyos sa buhay mo. Makikisa ang banal na Espiritu sa buhay mo. Mag-create ng pananampalatayang dinidinig, iyon ang isang napakahalaga. Na pagka ang banal na Espiritu ay humalo, sumama sa iyo, sa kaloob-looban mo, ano ang i-create nito? Mag-create ko ng alin? Pananampalatayang dinidinig. Kaya nga, kung ikaw ay dadalangin, naroon ang kapuspusan ng banal na Espiritu, ano nangyayari? Diringgin ang iyong mga dalangin. Amen? Diringgin. Kaya ano yung number 4? Pang-apat na Espiritu, Spirit of Healing. Dito papasok tayo na kung saan, kung tayo ay may mga krusada, kung tayo ay ginagamit, kung tayo ay may mga pagtitipon at may mga kaluluwa na hindi pa nakalalaya. Ang sabi sa Spirit of Healing, it is a divine energy or power of the Holy Spirit which is widely believed to bring restoration to mind, body, and spirit. Aayusin niya ang anumang mali sa iyong katawan o sa katawan ng iyong idinadalangin. Lahat ng hindi tama. Kaya nga, nung basahin ko, naalala ko si Benin. Naalala ko yung isang babae na idinadalangin niya. At yung babae yun, habang idinadalangin niya, siya ay may cancer. Siya ay may mga aparato sa katawan. Tinanggal niya yung mga aparato, mga oxygen. At siya ay biglang tumayo. At siya ay dinadalangin ni Benny. Hindi siya hinihipo. Ginagano lang siya. Ang sabi niya, may cancer siya rito. Ang sabi niya, the Lord is working with your cancer. Ang sabi ng babae, yes, nararamdaman ko. At tuwan-tuwa yung babae. At doon, nakaranas na kagalingan. At sumunod na meeting, tila after a week lang yata, bumalik yung babae. At napakaganda ng babae. Magaling na. At napatotoo yung babae. Ibig sabihin, nararanasan niya yung pagpapagaling na ginawa ng banal na Espiritu. Inaayos yung kanyang mind, yung kanyang body, yung kanyang spirit. Full body. Ibig sabihin, from the top of his head up to the sole of his feet. Yung dugo ng Panginoong Jesus ay dumaloy, ay sumama sa kanyang dugo. Kaya nga, yung madalas natin sinasabi, pagka tayo ay dumadalangin, Pumalo ang dugo ng Panginoong Sus mula sa iyo, sa iyong dugo. Yun nga yung sinasabi nito. Doon sa sasamahan o hahalo ang Espiritong ito sa iyong Espiritu. Amen. Nangalawa natin. Hahalo upang makakilos ang Diyos sa iyong buhay.
At ito ang isa sa dapat magkaroon ang bawat isa sa atin o sa inyo na kayo ay magamit. Kaya nga kung tayo ay may paglabas, kung tayo ay may gawain krusada, naisin ninyo na huwag na kayong utusan, kundi pagka tayo ay may mga krusada at dumating na sa oras ng healing, lahat ay makipag-participate. Or kung tayo man ay kulang, tingnan nyo, magmasid kayo, maging participator kayo, huwag kayong maging spectator. Tingnan nyo kung kulang ba ang dumadalangin. Kasi lahat kayo ay may gifts. Lahat kayo ay nais na Diyos na makaranas ng mga gifts na ito, lalo-lalo na pagdating sa pagpapagaling. Dumalangin kayo. Kung sila ay ma-slay, magkaroon kayo ng katuang, or hindi man sila ma-slay, ang mahalaga, maidalangin ninyo. Simula sa taluktok ng kanyang ulo hanggang sa talampakan ng kanyang mga paa ay dumaloy ang dugo ng ating Panginoon Jesus. Ang dugo, ang Espiritong ito ay humalo sa kanyang Espiritu upang makakilos ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Upang maranasan ninyo na kayo hindi pa nakakaranas ng mga ganitong kaloob ng Espiritu. Kaya nga, wala tayong gagawin kundi paggamit pagdating sa healing. At hindi dapat matakot. Yun ang dapat isa pa na ilagay natin sa ating mga puso at isip na huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Bawat isa sa atin dahil ikaw ay hindi naman ikaw ang gagawa ng mga bagay na ito, kundi ikaw ay isang vessel lamang na gagamitin ng Panginoon sa pamamagitan ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Tayo ay vessel lang na susunod ang paggagamit sa Diyos na ito na ating pinaglilingkuran. Kaya nga, mahalaga ang faith combined with healing. Kapag ikaw ay sumampalataya na ang iyong idinadalangin ay gagaling, it will happen. It will happen daw, sabi ng Panginoon. It will happen. Amen. Palapakan muna natin ang Panginoon. It will happen sa lahat ng sumasampalataya. Number 5, the Spirit miracle or himala. Miracle, it refers to the Holy Spirit as the source of supernatural intervention and miraculous power of Christ. Source of authority. This Spirit's power demonstrates divine presence with believers, attributing healing, sudden change in circumstances, and extraordinary intervention of this Holy Spirit. Ang kapangyarihan ito ay nagpapakita ng banal na presensya sa mga mananampalataya. Ipinakikita ko ito at ipararana sa inyo. Mismong makikita ng iyong dalawang mata kung paano kikilos ang banal na Espiritu at ito ay sinimulan mong gawin o magpagamit. Kikilos daw yun at ikaw mismo ay mamamangha. Mamamangha ka. Kaya nga, hindi maalis-alis sa amin yung aming karanasan noon. Hindi pa ako sumusunod na ganito. Hindi pa ganito. Doon pa kami nakatira sa darangan. Yung aking anak na babae ay may kaibigan. Doon may mga kalaro. At meron siyang kalaro doon, babae, Bini. Bini. Alam niyo ba, sinubukan ko yung idalangin. Aharap si Bian. Nakarinig. At ako mismo ay namangha. Why? Dumadaloy. Alam mo kung ano yung dumadaloy? Yung kapuspusan ng tipan. Bagamat ikaw ay hindi pa napagagamit ng gusto, subalit alam mo, sinubukan mo na gawin ang kaloob na ito na nais ng Diyos na maranasan mo. Kaya nga doon ko na unawaan na sa tiyan pa lang ng iyong ina, kilala ka na ng Panginoon. Kilala ka na yan. Sa tiyan pa lang ng iyong ina. Kaya nga napakahalaga na maunawaan natin ang lahat ng ito. Kaya nga ito yung kahalagahan ng miracle or himala. Ang kapangyarihan ito ay nagpapakita ng banal na presensya sa mananampalataya na mag-uugnay tungo sa
pangyayari at pambihirang gawa ng banal na Espiritu. Makikita mo mismo ang gawa ng banal na Espiritu pagka ikaw ay sumampalataya at ninais mo maranasan sa buhay mo. Ano yung pang-anim na Espiritu? Discerning of Spirit. Ito yung pang-anim. Hula. Ano yung discerning? It is an spiritual gifts or ability to distinguish between divine, human, and deceptive influences. Distinguishing truth from error. Madi-distinguish mo yung katotohanan tungo sa kabalian. Malalaman mo kung ano yung espiritu yun, kung yun ba ay nauukol sa Diyos or espiritu mula sa Diablo. Kaya nga, dito makikita natin ano ang sabi ni Pastor Boy. Gusto mong malaman kung ang isang tao ay puspos ng banal na espiritu, panalanginin mo. Panalanginin mo. Dahil pag pinalalangin mo, pagka ang isang taong yan o ang isang mananampalatayang yan ay pinapanalangin mo, lalabas sa kanyang bibig kung siya ay puspos ng banal na espiritu. Madi-discern mo kung siya ay hindi nagpupuno, kung ang lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay puro natural. Kasi maraming nananalangin na puro natural, walking by faith, but in the wrong way. Yun ang karamihan sa mga mananampalataya. Dahil nga doon sa kanilang unawa na ang unawa nila ay buhat doon sa natural mind, doon sa intellectual. Iyon ang sinasabi lagi ni Pastor Boy noon, natatandaan ko. Huwag kayong lumakad sa inyong mga intellectual na pag-iisip at laging may nire-review iyang pastor noon. Pagdating dyan sa intellectual at kilala nyo na kung sino yun, lagi niyang nire-review pagdating doon sa pagiging head knowledge. Why? Kasi nga, matalino. Kaya nga, mahirap ang Diyos ay tumawag ng matatalino. Why? Hindi magkasya yung katalinuhan ng Diyos doon sa katalinuhan niya. Naghahalo, nagkakaroon ng mixture. Kaya nga doon, hindi uubra pagdating sa ganun. Kaya nga dito ang sabi, you will distinguish. Ano ang sabi sa 1 Corinthians 12:10? Babasahin ko na lang sa inyo. O Merian, basahin yung unang Korinto 12 verse 10. Kasi English na rin. Unang Korinto, 1 Corinthians 12:10. At sa iba'y ay ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, at sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu, at sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Yun, ibig sabihin, pag ikaw ay gumagawa ng mga ganung bagay o sinasalita ng malabas yung bibig, hindi ikaw mauunawaan ng kaaway. Yun ang isa sa napakahalaga. It is a gift of the Holy Spirit. It empowers believers to identify if it is truth or from God or from Satan. Yun ang sabi dito, malalaman mo rin kung ang taong nagsasalita ay puspos ng salita ng Diyos or guided ng Holy Spirit sa kanyang sinasalita. You will identify if he or she is spiritual or carnal. Malalaman mo kung ikaw mismo ay puspos. Subalit kung hindi kayo puspos, hindi mo malalaman. Kaya nga napakahalaga na tayo ay puspos ng kaloob ng mga espiritong ito at ng kanyang salita. Ang number 7, spirit knowing, spirit of knowing or pagkilala. Ang ibig sabihin nun, it involves recognizing deeper truths. It involves recognizing deeper truths,
patterns or divine realities through insights rather than just rote learning. Ano yung rote learning? Ano yung sabihin rote learning? Karunungan ng tao. Yun ang ibig sabihin nun. Ipinakikita dito ang lubos na katotohanan or truth sa pamamagitan ng pananaw o unawa mula sa Diyos ay sa karunungan ng tao. Yun yung rote. R-O-T-E, learning, rote learning. Ano yung gifts number 8? Gifts of tongues. Iba't ibang wika. Spirit of gifts of tongues. It refers to a supernatural spiritual ability. It is a gift from the Holy Spirit. Sino sa inyo rito na kapagsalita ng iba't ibang wika? Taas ang kamay. Sino pa? Taas ang kamay. Nakaranasan ng iba't ibang wika. Jude, hindi mo nakakalas doon. Aba. Ang tagal na rin yung wika na yung nakakaranas talaga. Pag naranasan mo yun, isa lang ang makikiyak ko sa iyo. Talagang ang iyong buong whole body ay mararanasan mo ang kagalingan. Samahan din, magpapatikot tayo. Kaya nga, ang pagsasalita ng iba't ibang wika, ito ay hindi nauunawaan ni Satanas. Hindi niya ito nauunawaan. O ng Diablo, ikaw at ang Holy Spirit lang ang nagkakaunawaan. Ikaw at ang Holy Spirit lang ang nagkakaalaman nito. Pag ikaw ay nagsalita ng iba't ibang wika, alam mo ba, mahihingin mo ito. Mahihingin mo ito, mahihilig mo ito sa banal na Espiritu. Panginoon, iparanas mo sa akin, kahit ikaw nag-iisa. Na kung paano yung revelation nung speaking in another tongues ay darating din sa iyo. Bakit? Ituturo yun ng banal na Espiritu. Alam niyo ba naranasan ko yan, binata pa ako. Doon sa lugar na kung saan pinalapit ang may mga dalahin o mga na dinanai sa Diyos sa lugar na yan ng Maranatha. Ang aking ama noon, ang nakatayo, at ako ay lumapit, ang dami lumapit noon sa harapan. Binatanda ko, natatanda ko. Kung hindi ko lang alam kung hindi natatanda ng aking ina, ang sabi ng at ako'y iyak ng iyak sa harapan. Iyak ako ng iyak sa harapan at doon nakaranas ako ng salita ng ibang ibang wika at doon pinaranas sa akin ng Diyos at nakita ko ng aking ama. At doon kami pauwi na. Ang sabi ng aking ama sa aking ina, bakit kaya ang anak mo ay iyak ng iyak sa harapan? Siguro ito'y may kasalanan. Ganun ang sabi. Siyempre, yun yung kanyang perspective nung nakita niya akong ganun. Subalit, iba ang aking naranasan noon. Ipinaranas sa akin ng banal na Espiritu. Yung mismo na kaloob na yun, na pagsasalita ng iba't ibang wika, noong mga panahon yun, naranasan ko yun sa aking buhay. At ngayon, ito ay aking nararanasan pagka tayo ay may mga idinadalangin at doon dumarating yung kapahayagan noong mga salitang iyon na hindi ko naunawaan, subalit ipinahayag ng banal na Espiritu kung ano mangyayari doon sa idinadalangin. Yun ang kanyang ginagawa, ipinauunawa niya sa buhay, mismo sa iyong sarili, mismo sa iyong Espiritu. Mararanasan mo yung mga kapahayagan yun ng gifts of speaking in another tongues. Kaya nga, yun ang isa na dapat maranasan ng bawat isa sa atin. Ang pagsasalita ng iba't ibang wika galing sa banal na Espiritu, ito ay hindi kayang sansalain ng Diablo. Hindi ito kayang sansalain ng Diablo. Kaya kung ang isang Kristiyano o mananampalataya ay dumadalangin, sabay sakit, at nagsasalita siya ng iba't ibang wika mula sa banal na Espiritu, ito ay hindi masasansala ng Diablo at ang idinadalangin ay makakaranas ng kagalingan. Yun ang mangyayari sa isang idinadalangin. Ano yung interpretation of tongues? Ito yung number 9. Ito yung kahulihan sa siyang nakaloob na namararanasan na ng bawat isa ng mga mananampalataya, spirit of interpretation of tongues. Spirit of interpretation of tongues.
paliwanag ng mga wika. Ano ibig sabihin ito? Empowers a believers to supernaturally understand and communicates the message of an utterance given in an unknown language. Naunawa ba natin? Empowers a believers, binibigyan daw ng kapangyarihan ang isang mananampalataya sa isang supernaturally or maunawaan or to understand and communicates the message of an utterance given in an unknown language. Ipauunawa daw sa inyo ng banal na Espiritu ang salitang ito na ipinararanas niya sa iyo na mismo ikaw din ay hindi mo naunawaan. Subalit, pagkatapos noon, ipauunawa niya sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng mga sinalita mo din. Kaya nga, ito ang kalaliman na dapat natin maunawaan na maranasan ng bawat isa. At ito ay mahihiling mo kahit ikaw ay nananalangin lamang sa iyong tahanan. Maging hindi sa mga pagtitipon, maging sa pananalangin mo kung ikaw talaga ay nagkakaroon ng personal encounter with the Holy Spirit, personal encounter with God, personal encounter with Jesus Christ, mararanasan mo ito sa buhay mo. Sino sa inyo nagnanais makaranas ito? Taas ang kamay. At pag naranasan mo ito, alam niyo ba? Iba, kakaiba ito. Doon mo makikita ang alalaman na ang banal na Espiritu ay kasama mo. Doon mo makikita. Kaya na, hindi basta na tayo ay patayo ng mga noong mga panahon, patayo ng mga nagsasalita. Hindi. Doon sa susi, pwede. Pero pagdating sa mensahe, hindi uubra. Hindi pwede. Sa panahon nga ni Pastor Ben, hindi rin uubra yung sa susi. Kailangan mismo nararanasan mo yung iyong isinususi. Ayun ang totoo. Kailangan mismo ikaw nakakaranas ka sa iyong isinususi. Kaya nga, napakahalaga mismo na ikaw, naging ang mga kabataan, naging ang bawat isang mananampalataya ay makaranas ng mga ganitong klase ng spiritual o mga espiritong kaloob mula sa Diyos. At naranasan mo ito doon, malalaman mo na ang banal na Espiritu ay kasama mo. Kaya nga, kung sabihin, pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, naroon ang Espiritu, ganyan po kasalan, nasa iyo na ang banal na Espiritu. Yes, nasa iyo. But, it will not work. Hindi yan gagana. Kapag ka ikaw ay hindi nagme-meditate, or hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, or hindi mo na mismo na-encounter ang banal na Espiritu, wala yan. Hindi kikilos sa iyong buhay, malibang makipag-unyagi ka sa banal na Espiritu. Malibang makipag-pagbulo ka. Malibang maranasan mo mismo ang kilos ng banal na Espiritu sa buhay mo. Bakit makipagbulo? Bakit makipag-unyagi? Siyempre, nakikipag-unyagi ka sa kadaling arawan. Nakikipag-ugnayan ka sa kadaling arawan. Doon bumababa ang mana. Ang kilos, ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Doon yan gumagawa. Ilang beses na ako nakakaranas na sunod-sunod. Ayan, nakikita naman ang aking asawa. Tulog na ngayon, ano tawag doon, spotlight ng ilaw. Kasi patay na ilaw. Alas 2, alas 3. Nakikipagpuyan talaga ako dahil gusto kong maranasan talaga. Gusto kong maranasan ang kilos na ito ng banal na Espiritu. At nagpapasalamat ako sa Panginoon at naroon, hindi siya humihiwalay. Itinuturo niya sa akin, itinuturo niya upang inyong maunawaan din na napakahalaga na kung paano ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya nga, yung salitang, hindi naman ako magpapastor, hindi yun. Pag dumating sa iyo ang atake ng kaaway, sisiguraduhin mo sa iyo, babagsak ka. Hindi dahil hindi ka magpapastor. Kailangan sa isang mananampalataya, laging puno ng salita ng Diyos. Why? Upang lagi kang nagtatagumpay sa lahat ng gawa ng kaaway. Palakpakan muna natin ang Panginoon. It is not a word for word translation.
Sino raw ang magpapaliwanag? Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya nga, kung ang lahat ng ito ay naranasan mo or nais mong maranasan sa buhay mo, ano ang sabi? Use the gifts with wisdom. Gamitin mo raw ito ng may kaunawaan. Gamitin mo ito ng may katalinuhan. Gamitin natin ang mga kaloob na ito mula sa Diyos ng may kaunawaan at karunungan mula sa banal na Espiritu. Ito ang sabi. Kung gusto mo itong maranasan, gamitin mo ito ng may kaalaman. Kaya, nakahayaan ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay makaranas ng mga pagkalamo sa Espiritu. Ano yung pagkalamo? Pagkalasing sa Espiritu. Hahayaan ng Diyos na tayo ay makaranas niyan. Kaya nga, kung ating makikita dun sa ating mga crusade, yung mga nai-slave, pag sila ay nai-slave, hinahayaan lang natin. At ito ang napakaganda na ginagawa ng Diyos sa ating mga krusada. Sa lahat ng ating ginawang krusada, na tayo lang, God's divine. Hindi nyo ba napansin? Hindi natin sila itinatayo pagka sila ay nakaranas ng stay in the Spirit. Hinahayaan natin tayo ay sumamba. Hinahayaan natin matapos yung ating pagsamba hanggang sa sila ay makaranas ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Why? Doon, makikita mo, pagka sila ay tinatayo, ano ang sinasabi nila? Para silang idinuduyan. Ano pa yung sabi ng isang sa musul? Kala ko, nasa langit na ako. Even sabi ko ba, kakaiba na ito. Nasa langit na yata ang gusto. Yung isang kamag-anak ng ating isa. At doon, nakakaranas din sila para silang lambot na lambot. Why? Yun, para silang inihihili. Doon nararanasan nila yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya nga, hindi lang tayo basta susunod. Hindi lang tayo basta sisimba, sasamba, atin ng Bible study, tapos uuwi. Hingin natin sa Panginoon, hingin natin sa banal na Espiritu yung kapuspusan ng kanyang mga kaloob sa buhay ng bawat sa atin. At pagka ito ay natin naranasan doon mo malalaman, doon mo ma-identify na ang banal na Espiritu ay kasakasama mo. At pagka naranasan mo at nalaman mo na ang banal na Espiritu ay kasakasama mo, doon mo makikita ngayon ang kasaganaan ay mararanasan ng buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Why? Lahat ng iyong dalangin ay diringgin. Yun salitain. Lahat ng mga nakakaranas ng Espiritu na kaloob mula sa Diyos, dinidinig ang kanilang dalangin. Why? Bakit dinidinig? Your spirit and the Spirit of God nakikipag-ugnayan sa Diyos. At lahat ng iyong dalangin dadalhin ng Panginoong Sus sa kanyang Ama ng banal na Espiritu upang ibigay naman ang pagkaloob sa iyo. At meron pa akong isang naunawaan, kaya lang sa susunod na nababanggitin. Napakalalim nito. Nang marinig ko kay Miles Monroe, ako nung una parang kumukontra ako, pero nung naunawa ako, napakalalim nito. At sa susunod, babanggitin ko sa inyo. Maiksi lang yun. Subalit, makikita nyo, maging kayo ay medyo magtataka. Subalit, pagka maunawaan, malalaman nyo mula sa banal na Espiritu, sasabihin nyo, totoo ka. Kaya nga, ang sabi sa 2 Corinthians 5:13, buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa 2 Corinthians 5:13. Ang sabi sa verse 13, sapagkat kung kami ay maging mga ulol ay para sa Diyos, o maging kami ay mahinaw, ang pag-iisip ay para sa inyo. Ito yung lamok. Ito nga yung lamok, lasing sa Espiritu, hindi sa alak. Hindi ka lasing sa alak, kundi lasing ka sa Espiritu. Ito yung kaibahan na sinasabi ng banal na kasulatan, na ang ninanais ng Diyos sa buhay ng bawat isa tayo ay malasing sa kapuspusan ng Espiritu Santo, hindi sa kapuspusan ng alak. Kaya nga, kahululihan, lastly,
Inward power manifested outward. Ang panloob ng kapangyarihan ay ipinakikita sa labas. Kahanga-hanga daw ang na ikaw at ako ay mapuspos ng kapangyarihan. Kaya nga naisin ang bawat isa sa atin dahil ang sabi, kahanga-hanga. Kahanga-hanga na ikaw at ako ay mapuspos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu dahil ito ay isang kaloob ng Panginoon sa kanyang mga anak na maranasan ang bawat isa, ang ganitong karanasan, isa ito sa kanyang plano at layunin sa atin. Ito ang kanyang plano at layunin na atin maranasan ang lahat ng itong Espiritu ito na kanyang pinagkaloob. Dito ay pinakikita ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang kapangyarihan na ipinagkaloob niya sa atin mula sa kaloob-looban natin. Ito ay lalabas mula sa iyong bibig. Kaya kapag ikaw ay puspos ng Banal na Espiritu, ano mangyayari? Aba, nag-iiyot ka. Mangaral, umikot, humayo, iyon na nangyayari. Kaya nga, ano nangyayari sa kanang Bragantino? Punta sa Luzon, hindi na makikil sa kakahanap ng mga lugar kung saan magkakaroon ng gawain. Yun ang mangyayari. Lalabas sa iyong bibig upang magkaroon ng bunga o binhi doon sa mga kaluluwa na makararinig ng salita ng Diyos. Maging ang mga kagalingan, kalayaan ng mga espiritu ito na inaalihan, mga sakit karamdaman, lahat ng ito kapayapaan at pagtatagumpay sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ito ang mangyayari. Lalabas sa iyong bibig na naisin ang iyong puso na ito ay may bahagi. At ang lahat ng ito ay makalalaya sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lahat daw ito ay lalaya sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Why? Bakit lalaya? Because diringgin ng Panginoon, ng Diyos, ang iyo at aking mga dalangin. At ito ay magmamanifest doon sa itinadalangin. Sila ay lalaya. Ang Panginoon Jesus ang mismo gagawa ng lahat ng ito. Si Jesus ay maluluwalhati. Pagka ang isang nangangailangan ay lumaya, naluluwalhati pa lang Panginoon. Hindi lang tayo nadadala, maging ang ating Panginoong Jesus ay nadadala. Pagka ang isang nangangailangan o isang may sakit ay lumaya, maging siya ay nadadala tulad ng salita, libo-libong mga anghel ang nagkakatuwa sa langit. Pagka ang isang tao o isang kaluluwa ay lumaya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, wala tayong gagawin kundi purihin ang Diyos na ito na siyang gumawa ng langit at ang lupa, na siyang tumawag sa kanyang mga lalaking lingkod na kung saan bawat isa sa atin ay nakakabahagi ng mga ito. At ito ay tulad sa agos ng tubig. Ito raw ay tulad sa agos ng tubig na dadaloy, ang agos ng tubig ng buhay. Kaya mga kalulihan, basahin natin ang Juan 7 verse 38 at dito tayo magtatapos na kung saan ang salita ng Diyos. Ang sabi sa verse 38, ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Kaya nga, kung tayo ay mauuhaw, kung tayo ay magpapatuloy na paggamit sa Diyos, kung tayo ay patuloy na makikipag-ugnayan sa Diyos, doon tayo ay mapupuno at ang kanyang mga salita ay lalabas sa inyong mga bibig. Kaya ang nais ng Panginoon, lagi tayong bumabad sa kanyang salita. Meditate to the Scripture, sa kanyang salita, upang ang tubig dilibat ang kanyang salita ay aapaw sa inyong mga buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, ito ang una pa lang na gifts na ating napag-aralan
pagdating dito sa mga spiritual gifts na ito na ninanais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay makaranas. Amen? Nais ng Diyos na itong lahat ng ito ay inyong maranasan sa inyong mga buhay. At kayo ay lumago pagdating sa spiritual. Kaya nga, alasan ng bawat isa sa atin. Alasan ng mga tumatayo sa lugar na ito. Maging ikaw ay nagsususi, maging ikaw ay nagtuturo ng mensahe, alasan ninyo ang inyong ginagawang paglilingkod ito. Alasan ninyo na kung saan ang atake ng Diablo, maging matalas kayo. Huwag kayong padalos-dalos ng pagsisalita o pagkilos sa inyong mga tahanan. Ingatan ninyo na magkaroon ng kaguluhan sa inyong sambahayan. Ingatan ninyo na magkaroon ng mga bitak. Lagi ninyong naisip na kayo ay magkaisa-isa ng inyong sambahayan. Laging naroon ang pag-ibig, pagmamahalan sa inyong mga sambahayan upang ang gawa ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay lagi nasa inyong mga buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po ngayon kayo lahat. Praise to Jesus, ang ating gagawin. Ang pinakataas na uling pagsamba, in the tithes and offerings to the Most High God, who sets our heaven and earth, deliver from all our enemies, and multiplier of every sinful with faith. Every praise is to our God. Let's praise the Lord. Worthy praise.